ang dami nagme-message. Di ba napag-usapan na natin yan kahapon? Nung nag-vlog tayo, hindi ko pa nga alam kung totoo ba yan. Ang sabi, ma'am, totoo ba yung picture na pinost na kasama ni Inday Sara si Mangga? Ano ba ang catch? Ano ba ang strategy ni Inday Sara? Well, siya lang ang makakaalam niyan. Pero ang importante, meron din ako sariling strategy. Ang lagay ba, ang lagay ba si Inday Sara lang ang may strategy. So kung ano man yung kanyang strategy, well, may mga bagay kasi, no? Meron tayong mga puting ahas na mga nagsasabi sa atin at may mga impormasyon na hindi dapat munang i-disclose. Pero, eto lang ang aking strategy. Never again to Marcos. Whatever strategy ang ginagawa, political strategy ni Vice President Sara, darating tayo sa tamang panahon kung ano yung mga stratehiyang yan. Pero kahit ako'y naninindigan, na kahit itaas pa ni Inday Sara ang kamay, pabaliktarin man niya, patuwarin niya si Aimee, di ba, pabikakain niya si Aimee, whatsoever, never again. Right? Ano sabi ni Palangga? Gumasos na kasi yung dalawa na yan ng 1 billion, madam, kaya lumapit kay Sara. So, sabi ko nga, kung ano man yung catch na yan, ipaubaya natin kay Inday. But it's hindi ibig sabihin na tayo ay magagalit kay Inday Sara. Alam mo, may mga information na hindi ko pwedeng sabihin sa inyo, pero meron talagang nagpo-promote kay Aimee na nababayaran. Okay? Na nagkakapera. And ito yung kanilang business. That's their business. Yan yung pangkabuhayan nila. Yan ang pinagkikitaan nila. Yan yung binubuhay nila sa kanilang pamilya. Para lang yan yung bumaliktad, na nagsalta against o nagdiin kay Harry Roque, di ba? Ganon. So, ganon pa man, ano man ang strategy ni Inday, sa ngayon, it's premature para malaman natin o malaman ninyo. So, ako mayroon tayong mga nakarating na impormasyon, pero ikikip muna natin sa ating sarili. So, basta ako, kung kayo ay naniniwala sa akin at kayo ay naninindigan na katulad ko, hindi ako naniniwala na kailangan natin si Aimee Marcos para protektahan si Inday Sara sa impeachment. Okay? Bakit kamo? Pwede naman protektahan. Okay, tignan lang natin ha. Okay? Pwede naman protektahan. Okay, tignan pala tong listahan dito. Pwede naman protektahan ng mga senador, okay? Pagdating sa impeachment trial, pag yan ay tuloy-tuloy na, mga kababayan, yung kanilang gusto talagang pag-impeach o pagtanggal sa pwesto kay Inday Sara eto, asa na yun? Okay. Dahil lang mga palanggi. Okay. Sa kasalukuyan, nandiyan si number 56, Attorney Vic Rodriguez. Tatanungin ko kayo, Aimee Marcos o Attorney Vic Rodriguez? Kung magkakasama man sila, kung yan ay talagang yung pinakitang teaser na yan, na mga pasabog eklabush na yan, that's part of political strategy. But I will ask you heart to heart. So, sino bobotohin mo? Aimee o number 56, Attorney Vic Rodriguez? Sa tingin mo, pagdating sa bakbakan, sinong susuporta kay Inday Sara? Si Aimee na tumatraidor at hindi pa sinasabi na ang kapatid niya ay isang addictus benedictus. Tandaan ninyo na in-expose natin yan, na nag-ngak-ngak yan si Aimee noong first quarter na ibubuking niya sa taong bayan na ang kapatid niya ay addict sa pulburon. At sasabihin na lang niya, binanggitin ni Harry Roque yan, na addict, magpahinga ka na lang muna, magpagaling ka. Yun ang unang plano according sa ating puting ahas na gagawin ni Aimee. Pero blood is thicker than water. Ngayon, ang question ko sa inyo, bakit may ganitong twist? Imagine mo si Aimee Marcos at saka si Camille Villar ay kasama na sa alyansa ng mga bangag.
Pero nagkaroon ng twist, nagkaroon ng turn of events nung pinag-kidnap nila ang Pangulong Duterte. Ano yung turn of events? Ang turn of events, prior to the kidnapping, o pagdukot kay Pangulong Duterte, nakitang-kita nyo naman, nagpapakalat ng fake news ang Bangag administration na sila ay maraming sumusuporta. Andyan pa ang mga Marcos, pinapalakpakan ng mga taong tumatanggap ng ayuda. Nakita nyo, nagkakagulo sa mga ayuda. Nakita nyo, mga kababayan? Kaya sila may raming nagsusuporta, kunwari, yung mga taong nagugutom. Ang mga taong, even yung iba hindi nagugutom, nire-recruit sa mga barangay o pumunta kayo, may bigay ang alyansa ng mga bangag na 5,000. Kahit sino dyan, na kahit hindi ka nagugutom, middle class ka lang or, chill ka lang. Pipila ka. Ay, jutang dyan na, libre yan, 5,000, di ba? Ang gagawin mo lang doon, magpila-pila ka. At the end of the day, pagdating sa eleksyon, hindi mo sila iboboto. Di ba? So ngayon, next, sino ang iboboto mo? Si Amy o si Jimmy Bondoc number 10? Pwede rin? Ay, hindi pwede. Ipagtatanggol din. Ayan talagang literal na nakikita mo na Duterte supporter talaga. Talagang tumatayan ng buhay. Actually, itong mga babanggitin natin pangalan, eto talaga yung mga Duterte supporter. Katulad nila number 34, Lambino. Okay, Raul Lambino, number 30, Hinlo JV, at si number 38, Congressman Marcoleta. Diba? At syempre number 53 si Pastor Quiboloy, at andyan na syempre si Bato, si Senator Bato de la Rosa, well, andyan na yan. Si Bongo, yung magic, yung 10 na yan. So ang question ko sa inyo, kailangan pa ba natin si Amy Marcos para tagapagtanggol kay Inday patapos tayong budulin? Kaya sabi ko na lang, alam mo, madali lang naman magtaas-taas. Whatever, ano man yung catch or strategy na ginagawa ni Inday, let her be. But tayo na mga gising, never again to budol administration, sabi nga ni Inday Rose Fernando. Alright? Vote straight, PDP, Duterte 10. Ako, mga kababayan, ikayo, nabudol na tayo. Okay? Sa pagsuporta sa mga Marcos. Kaya ngayon, naglilipatan na kasi the boat is sinking and the gum is bleeding. Di ba? Nakita nyo? Hindi lang the boat is sinking, the gum is bleeding, na anytime pwede nang bumagsak si Marcos Jr., sabi nga ni Attorney Glenn Chong kanina, yung mga naghanap sa kanya, na dina-activate po ang kanyang, dinilit o sinuspend siya ng Facebook. Ang sabi ni Attorney Glenn Chong, anytime, baka mamayang gabi ay meron ng bangag na makalimutang huminga. Right? Ngayon, mga kababayan, since the boat is sinking, the gum is bleeding, yung mga circle ni Bangag, nakikita na nila na bubulusok na sa Kumunoy. Well, hindi naman obviously, bulusok na si Bangag. You notice sa kanilang live, sa kanilang mga comment, puro troll. Ang pumupuri sa kanila, puro troll. Sabi ko nga kahapon, okay, ako nung unang nagtakbo yung artista, si Philip Salvador, syempre gusto natin at least merong background sa at least abogado o matayog ang pinag-aralan na may alam sa batas. Pero maraming matatayog ang pinag-aralan na nagnanakaw lang at nagiging kasabwat ng mga bagag. Nakita nyo naman yung Senate hearing. I don't know kung ano yung pag-uusap ni Inday Sara at ni Amy Marcos. Wala na akong pakialam sa pag-uusap nilang dalawa. Hindi yan makakapagbago sa suporta ko kay PRRD na makauwi na sa Pilipinas. Inday is politiko. I am not politiko. So kung ano man yung aking strategy, which is kahit naman noon nung ako'y nagsalita, hindi naman ako nag-consult sa mga kongresihudang mga politiko kahit sa mga bangag. Ito ba sasabihin ko? Ito ba ganun? My decision ay sarili ko at walang contamination ng mga bangag. Alright? Ng mga Marcos bangag, even before. And now, kaya nga lumulubog na at baka nakikita ni Amy mamamatay na yung kanyang kapatid. Kasi
Imagine ninyo, pinalabas nila yung pulburon uli. Na kesyo, fake daw, dada. Fact check sila ng langit. Ano yung fact check ng langit? The next day, araw ng kagitingan, dumugo ang bangag, dinudugo. You know what I mean? Imagine last year, ang sabi ni Bangag, yung ating 5,500 flood control, tututucho. Kinabukasan, hindi man natin nagustuhan ang hagupit ng langit, binaha kayo. So ako, itaas man ni Inday, si Aimee, whatever ang sasabihin ni Inday, pabikakain na si Aimee o tapyasin niya yung ano ni Aimee, whatsoever, never again. Ito yung posisyon ng isang taong hindi nakikinabang o hindi nababayaran o hindi nasusuhulan ng isang politiko. Imagine mo kung ako, let's say, yung mga bintang na ikaw, binabayaran ka ng China o binabayaran ka ng mga Duterte, wala nga silang pera, di ba? Nag-legal aid nga sa Netherlands, babayaran ka pa. Wala nga binigay dun sa, kaya bumaliktad, di ba? Nang nanghingi ng tulong daw, hindi nanghingi ng tulong, nanghingi ng tulong, ayuda kay sa Duterte, walang naibigay. At my God. Ito ay perspective ng isang taong hindi nakikinabang o hindi nababayaran ni Aimee Marcos. Tandaan ninyo, yung ibang mga nagko-comment, okay, they are professional. When I say professional, that's their job. Okay? Trabaho nila yan. Yung iba, strategist, chu-chu. You know what I'm saying? Alam nyo na. Pero kasi, wala pa tayo sa final stage. Wala pa tayo sa final. Huwag muna kayong bumoto ha, yung online voting. Huwag muna kayong bumoto. Antayin nyo yung live namin ni Attorney Glenn at yung kanyang video. Mayroon siyang iti-tape na video to educate you guys. So, eto yun. Bakit nagbalik? Imagine nyo, Camille Villar. Still ba na sila pa rin ang pinakamayaman sa Pilipinas? Etong who's that? Manny Villar. Imagine mo kung paano niya i-risk yung kanyang negosyo sa parang ang term ko is pagjombag sa mga bangag. Do you think ang isang negosyanteng Manny Villar, strategist yan, matalino yan, hindi naman yan mapunta sa kanyang posisyon na mahina ang kokote, right? Even before, lahat ng mga umuupo, sinusuportahan niya. Pero ito, okay, sa panahon ni Bangag, after we don't know what's going on, kung ano nangyari doon sa alyansa ng mga bangag, di ba? Kasama sila doon, tapos biglang turn 300, well, obvious naman na ang mga Villar, isuportado naman talaga nila ang mga Duterte. Yun naman talagang nakikita ko na suportado sila. Kaya lang, sa mundo ng politika, which is, hindi ako politiko, na tinitignan nila sino ba yung malakas. The fact na si Marcos Jr. ang presidente, di ba, dapat dyan dumidikit ang mga negosyante and everything para hindi maapektuhan, hindi bubutasan ang kanilang mga negosyo. Dalang Marcos Lee Satanas ay talagang yan ay mapaghiganti. Pero all of a sudden, pagbalik ni Inday, ding, 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 ayan, may ipinakita na picture na kasama si Camille Villar at already kasama si Manny Villar na parang handang-handa na siyang whatever, anuman ang sabihin ni Bangag, ay jampal yan kay Lee Satanas. Parang ang interpretation, tanginan niyo mga bangag kayo. At, di ba? So, that's my interpretation.